nagsisiuwian na po pabalik sa Metro Manila ang mga kapatid natin na nagbakasyon itong Holy Week. Ayon sa NLEX Management, nagsimula nang dumagsa ang volume ng mga sasakyan kaninang hating gabi hanggang ngayong umaga. Pero dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, kapansin-pansin na ang bahagyang pagbaba ng mga biyahero ngayong taon. Sa nakalipas sa 2 Semana Santa, pumalo po sa 330,000 na mga sasakyan ang dumaan sa NLEX. Pero ngayong taon, nasa 10% raw ang nabawas sa mga sasakyan. Marami na rin nagdadatingang biyahero sa PTEX galing po sa mga probinsya. Ganito rin ang sitwasyon ngayon sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airports. Ayon naman po sa Philippine National Police o PNP, naging mapayapa ang paggunita ng Semana Santa sa buong bansa. Iniimbestigahan naman na ang pagbagsak ng kisame sa NAIA Terminal 1 na sumakto pa nitong Semana Santa. Umaga nitong Biyernes Santo nang bumigay ang kisame at humambalang ang mga debris sa mga arrival extension ng airport. Ayon sa Department of Transportation, 7 ang sugatan sa insidente na agad umanong nilapatan ng atensyong medikal. Ipinag-utos na rin ng DOTR ang investigasyon sa insidente. Pinagsusumite rin ng ahensya ang Manila International Airport Authority at New NAIA Infra Corporation ng detalyadong report kaugnay sa posibleng sanhi nito. Tiniyak naman ng operator ng NAIA na tutugunan nila ang pangangailangan ng mga nasugatan, gayon din ang investigasyon. Samantala, asahan na raw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Simula po yan bukas, mga kapatid. Sa pagtataya po ng oil industry sources ng News 5, 19 pesos ang inaasahang aray ko taas presyo sa produktong petrolyo. Sa diesel po yan, habang papalo naman sa hanggang 5 pesos ang magiging dagdag sa kada litro ng gasolina. Dahil dito, posible nang pumalo sa 170 pesos kada litro ang diesel at 120 pesos naman po ang presyo ng gasolina. Huwebes nang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na nangako pong Iran na ligtas nang makakadaan ang mga barko papunta sa Pilipinas, gayon din ang mga barko na may Pinoy seafarers sa isinarang Strait of Hormuz. Ito naman ang pangunahing lagusan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Pero ang paglilinaw po ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi ibig sabihin nito ay otomatiko na ring bababa ang presyo ng produktong petrolyo. True. Nahanap na ang nawawalang crew ng US fighter jet na pinabagsak ng Iran sa gitna ng gyera nito laban sa Amerika at Israel. Base sa report, nagtago sa bundok at saka naghintay ng rescue ang nakaligtas na crew para hindi mahuli ng Iranian forces. Dinala na siya sa Kuwait para gamutin dahil sa tinamong injuries. Binalaan naman ni US President Donald Trump ang Iran na buksan na ang Strait of Hormuz sa loob ng 2 araw. Kung hindi, nagbabala ito na ipaparanas umano sa Iran ang impyerno, bagay na ipinagkibit balikat lang ng Iran at nagbanta rin na lalo lang gagala o lalala ang gyera. Tinawag naman pong fake news ng Malacanang ang kumalat na balitang magkakaroon nga po ng energy lockdown sa Abril 20. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, peke ang kumalat na advisory online na may logo pa po yan ng Department of Energy. Hinihikayat nito ang publiko na mag-imbak ng mga pagkain at iba pang supplies dahil magkakaroon daw ng energy lockdown. Pero makailang ulit ng sinabi ng palasyo na hindi kailangan ng energy lockdown sa ngayon. Nagbigay sila ng babala sa mga nagkakalat ng maling impormasyon na posible silang managot at makasuhan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at